Hindi alam ni Elena na siya ay anak ng isang pamilyang mayayaman. Siya ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sa loob ng 2 taon, masipag siyang nagtrabaho hanggang sa dumuyugo ang kanyang ilong. Ang kanyang nakakaawang kalagayan ay aksidenteng nakita ni Dulce. Agad na nagmadali si Dulce na ibigay ang kanyang panyo sa kanya. Nang makita ni Elena ang mukha ni Dulce, siya ay nagulat. Hindi niya inasahan na makikita siya ng isang simpleng empleyado sa mata ni Dulce. Agad na ipinahayag ni Elena ang kanyang pasasalamat, ngunit hindi niya alam na si Dulce, na napakamaalaga, ay ang kanyang tunay na ina. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakilala ay dahil sa isang sunog na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Nakita ng kanyang ina ang silid na nasunog, at talagang nais niyang pumasok upang iligtas ang kanyang anak, ngunit namatay ang bata sa gitna ng apoy. Ngunit ang nakakagulat ay isang araw, 8 taon pagkatapos ng insidente, bigla siyang nakatanggap ng litrato mula sa isang ampunan, at ang liham ay nagbigay alam na isa sa mga bata ay ang kanyang anak na babae. Dahil dito, lihim na nakipag-ugnayan si Dulce sa punong guro ng ampunan at nagbigay ng malaking halaga ng pera upang manahimik. Ang lahat ng nais niya ay ang tulungan siya ng punong guro na mahanap ang kanyang anak na babae. Ngunit sa palagay mo ba ay kayang itago ng punong guro ang lihim? Upang mahanap si Elena, nagdaos si Dulce ng isang kaarawan para sa mga batang wala sa tahanan sa ngalan ng kumpanya, at maingat na naghanda ng mga magagandang damit para sa kanila. Habang masaya ang mga bata, inorganisa niya ang kanyang mga tauhan na palitan ang mga tasa na kanilang ginamit, na may layuning tahimik na makilala si Elena na nawala ng maraming taon. Ngunit nakita ito ng sekretarya ni Ernesto. Ito ang nagpagalit kay Ernesto na tinawag ang punong guro ng ampunan. Galit na tanong ni Ernesto kung sino ang nag-ayos ng ganitong magandang trabaho para sa kanya, na siya namang naglakas loob na gumawa ng mga bagay na hindi niya pinag-usapan. Ang punong guro ay natakot at lumuhad sa lupa. Agad niyang ikinwento ang tungkol sa perang ibinigay upang manahimik at sinabi kay Ernesto na nagkaroon siya ng DNA test, at ang resulta ay si Elena ay anak ni Dulce. Nang marinig ito ni Ernesto, labis siyang nagulat. Hindi niya papayagan na makita ni Dulce si Elena, sapagkat ang sunog na iyon ay siya ring kanyang pinlano. Ngunit ang nakabiglang balita na ito ay aksidenteng umabot sa kaalaman ng anak ng punong guro, si Celia. Labis na nadismaya si Celia dahil nais niyang mampan ni Dulce at maging anak ng mayamang pamilya. Upang tiyakin kung si Elena ay talagang anak ni Dulce, sa gitna ng gabi, sumulpot si Celia sa opisina ng punong guro, na nagtatangkang nakawin ang ulat ng DNA test. Nang makita niyang naroon din ang kanyang ina, hiniling niya na huwag siyang pigilan. Dapat ay makahanap siya ng paraan upang maging anak ni Dulce. Labis na nagulat ang kanyang ina sa narinig. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang anak na babae, kahit bata pa, ay may ganitong mga balak. Sa mga sandaling iyon, biglang pumasok si Ernesto. Nang malaman ang hiling ni Celia, tinanong niya ang punong guro kung handa itong tulungan si Celia na maging anak ni Dulce. Nang marinig ito, agad na lumuhad ang punong guro at nangako kay Ernesto na sa sandaling mabago ang kapalaran ni Celia, handa siyang maging alipin ni Ernesto sa buong buhay niya. Hindi inaasahan ng punong guro na lihim na babaguhin ni Ernesto ang ulat ng DNA test. Nang matanggap ang resulta, inisip ni Dulce na si Celia ang kanyang anak. Sa ganitong paraan, pinalitan ni Celia si Elena at naging anak ng mayamang pamilya, habang si Elena ay umalis na may pagdaramdam mula sa ampunan. Lumipas ang 20 taon. Si Celia ay namuhay sa marangyang buhay, habang si Elena, sa tulong ni Dulce, ay naging tagalinis sa kumpanya. Bagamat mahirap ang buhay, maayos naman ang kanyang mga usaping puso. Ngunit hindi alam ni Elena na ang kanyang magiging asawa ay palihim na nakikipag-ugnayan kay Celia. Si Celia ay pinalitan si Elena bilang anak ng mayamang pamilya, at labis siyang nasasabik na isipin na si Dulce ay maghahanda ng maraming regalo na gusto niya, ngunit ang mga bagay na binili nito ay mga bagay na gusto ni Elena.
Inisip niyang marahil ay hindi pa talagang tinanggap ni Dulce ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban. Nangako siya na kailangan niyang makuha ang puso ni Dulce at agawin ang lahat kay Elena. Paglipas ng 20 taon, nang magkita silang muli, hindi pa rin gusto ni Celia si Elena. Nang malaman niyang malapit nang ikasal si Elena, labis siyang naging selosa. Tinanong niya si Elena kung gumamit ito ng anumang paraan upang mahulog ang loob ng tao. Kung hindi, paano magkakaroon ng taong magugustuhan ang isang mahirap na katulad niya? Uminit ang ulo ni Elena at sinabi niyang siya at ang kanyang magiging asawa ay tunay na nagmamahalan, at napakabait ng kanyang magiging biyenan. Pagkatapos, ipinakita pa niya ang imbitasyon ng kanilang kasal kay Celia. Nang makita ang pangalan ng kanyang magiging asawa, halos mawalan ng ulirat si Celia, dahil pamilyar siya sa lalaking iyon. Nalaman na ang araw na ito ay ang araw ng pag-uusap ni na Elena at ng kanyang magiging biyenan tungkol sa mga gamit para sa kasal, ngunit hindi niya inasahan na pagpasok niya sa pribadong silid, nakita niyang si Gabo ay nakikipag-date. Ang pamilya ni Elena ay nagalit at hinablot ang buhok ni Consuelo. Galit na sinabi ni Consuelo na wala pang nakitang tao na kasing walang hiya nito. Malinaw na ikakasal na, ngunit hindi pa rin nahihiya na nakikipag-date. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi pinapansin ni Consuelo si Elena ay dahil sa kahirapan ng pamilya nito, at siya ay lumaki sa isang ampunan. Si Consuelo ay sumisigaw ng galit sa hotel. Ang kapalaran ng kanyang anak na lalaki ay talagang kawawa. Siya ay isang prosecutor na ikakasal sa isang tagalinis. Talagang hindi na kayang tiisin ni Gabo ang sitwasyong ito. Pagkatapos pigilan ang pagtatalo, nagmadali siyang umalis sa hotel, ngunit ang nakakagulat ay tumakbo siya patungo kay Celia. Nang malaman na si Gabo ay malapit ng ikasal, hindi nagpakita ng lungkot si Celia. Alam niyang ang puso ni Gabo ay tiyak na nakatuon pa rin sa kanya, ngunit talagang may mga plano si Celia. Ang lalaking talagang gusto niya ay ang tagapagmana ng yaman na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, at ang dalawang lalaking ito ay magkaibigan. Hindi nagtagal, si Gabo ay naalala si Elena. Inisip niyang magagalit ito sa kanya, ngunit si Elena ay nagpakita ng napakalambing na ugali. Tahimik niyang sinabi na hindi siya interesado sa nakaraan ni Gabo. Ngayon ay nais lamang niyang magkaroon ng isang matatag na kasal. Alam ni Gabo na tiyak na mahal siya ni Elena. Sinabi niya na kahit siya ay isang maliit na prosecutor ngayon, kung pagsisikapan lamang niya, tiyak na magiging mayaman siya. Umaasa siyang mauunawaan ni Elena ang kanyang mga paghihirap. Nangako siya kay Elena na bibigyan siya ng isang mainit na kasal, ngunit hindi niya alam na ang kasal na iyon ay magiging simula ng kanyang malupit na kapalaran. Pumasok si Celia sa silid ni Ino at napansin na may mga bakas ng kasiyahan sa kama. Tinatanong niya si Ino kung hindi ba siya lumampas na sa hangganan. Ikakasal na pero tila hindi pa rin siya nagbabago. Si Ino, na mayabang, ay nagtanong kung bakit hindi siya makipag-date sa iba kung siya ay mayaman. Inaasahan niyang magagalit si Celia, ngunit siya ay nanatiling kalmado, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang napakalaking yaman ni Ino. Nakaramdam si Celia na si Ino ay isang mapagmataas na tao, kaya't banta niya ito na kung hindi niya tutuperin ang kasunduan, ipapahanap niya sa kanyang ama ang kumpanya ni Ino. Nang marinig ito ni Ino, hindi na siya nakasagot, dahil ang ama ni Celia ay isang makapangyarihang prosecutor. Ang kanyang ama ay may isang kapwa manggagawa na napakamahusay na si Gabo. Upang makaganti kay Ino, lihim na nakipag-ugnayan si Celia kay Gabo. Nang malaman niyang malapit ng ikasal si Gabo, tila nag-alinlangan siya. Nararamdaman niyang si Gabo ang kanyang prinsipe, dahil siya ay makakatulong sa kanya na pahirapan si Ino at makaganti kay Elena. Talagang ayaw niyang mawala ang isang ganitong makapangyarihang lalaki. Ngunit si Gabo ay sawa na sa ganitong buhay. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng tahimik kasama si Elena. Nang marinig ni Celia ang sinabi ni Gabo, napilitan siyang tahimik na batiin siya, ngunit sa palagay mo ba ay madali siyang bibitaw?
Ngunit hindi alam ni Celia na si Ino at Gabo ay matagal nang magkakilala, at sila ay matalik na magkaibigan na walang sikretong hindi nila sinasabi sa isa't isa. Nang malaman ni Ino ang iniisip ni Gabo, taos-pusong binati niya ito. Sinabi niya na si Celia ay isang tunay na mapanlinlang na babae, at kung nais niyang magpakasal, dapat talagang piliin si Elena. Sinabi pa niyang siya at si Celia ay pansamantala lamang, at ikakasal siya kay Celia upang mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Si Gabo, sa kabila ng mga pang-iinsulto, ay hindi na nag-react. Alam niyang si Ino ay isang batikang manliligaw at marahil talagang nais niyang mabuti para sa kanya. Dumating ang araw ng kasal ng mabilis. Si Elena ay masayang naghihintay sa napakahalagang sandaling ito sa likod ng entablado, ngunit hindi niya inasahan na si Celia, na pinalitan siya bilang anak ng mayaman, ay nakasuot din ng puting damit pangkasal. Nais niyang ganap na sirain ang kasal ni Elena. Nang malaman na si Celia ay tumakbo patungo sa lugar ng kasal, agad na tumakbo si Gabo patungo kay Celia. Bago pa siya makapagsalita, agad na hinayla siya ni Celia palabas at inihahanda ng tumakas. Nang makita ni Gabo na suot ni Celia ang damit pangkasal, tinanong niya siya kung nais niyang sirain siya, at pagkatapos ay nagpa siya ng umalis. Agad na hamarang si Celia sa harap ni Gabo. Sinabi niya na kahit na medyo labis ang kanyang ginagawa, siya ay talagang isang mayamang dalaga, at kung makakasama siya, makakapagpahinga siya ng 3 dekada. Nang marinig ito, napamura si Gabo, dahil ang pangarap niya ay maging mayaman. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, isinama ni Gabo si Celia palabas, iniwan si Elena na nananatiling nangangarap. Buti na lamang at ang kanyang boss ay isang maawain na tao. Nang makita ang kawawang hitsura ni Elena, nagpa siya si Ino na manatili sa kanyang tabi. Marahil ngayon ay may kaunting damdamin si Ino para sa prinsesa ng kahirapan na ito, ngunit si Ino ay magiging asawa ni Celia, at si Celia ay kasalukuyang tumakas kasama si Gabo sa isang hotel. Nararamdaman ni Gabo na ang relasyon na ito ay hindi may iwasang matutuklasan, kung malaman ni Ino na siya ay kasama pa rin ni Celia, tiyak na wala na siyang pagkakataon na makabangon. Nang marinig ito ni Celia, nanatili siyang kalmado. Sinabi niyang tiyak na makikipagkasal siya kay Ino, at ang tanging kailangan niyang gawin ay sirain si Ino. Nakakatawang si Gabo ay isang prosecutor, ang kumpanya ni Ino ay may mga gawain ng suhol, at sa kaunting pagsisikap, maaari niyang ilagay si Ino sa panganib. Nangako sila sa isa't isa na tiyak na magiging mataas na mga negosyante sila. Hanggang sa hapon, saka lang naisip ni Gabo na iniwan na niya si Elena. Nang matagpuan ni Elena si Gabo, tinanong niya ito kung bakit siya labis na nahuhumaling sa babae na iyon. Pati na rin ang pagtakbo sa araw ng kanilang kasal. Kalma namang sagot ni Gabo na ayaw na niyang ikasal, hindi pa siya handang maging asawa. Nang marinig ito ni Elena, hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang wala ng puso si Gabo para sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng kumukuha kay Gabo ay si Celia, ang nagpalit sa kanya bilang anak ng mayamang pamilya. Nang tumakas si Gabo mula sa kasal, nakita ito ni Dulce. Pumunta si Dulce kay Celia at tinanong ang kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maliwanag na may kasunduan na, bakit pa niya kailangang agawin ang kaligayahan ng iba. Nang makita ni Dulce na walang balak na magsisi ang kanyang anak, sinabi niya na dapat ay umiwas si Celia kay Gabo sa lalong madaling panahon. Kung malaman ng kanyang magiging asawa, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Nang marinig ang mga salitang ito ni Dulce, labis na nagalit si Celia. Naniniwala siyang may natitirang damdamin pa si Dulce para kay Elena, dahil 20 taon na ang nakalipas. Inisip ni Dulce na si Elena ang kanyang tunay na anak. Matapos umalis si Celia, muling nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo at ikinwento ang kanyang nakita. Tinanong niya kung nais ba nitong makamit ang mataas na posisyon. Tumuloy si Gabo at matigas na sinagot na siya at si Celia ay tunay na nagmamahalan, at nagplano silang sabay na wasakin si Ino,
at pagkatapos ay agawin ang bilyong-bilyong yaman nito. Sinabi ni Dulce na hindi simpleng isip ang nasa likod ng kanyang anak. Biglang nagising si Gabo sa katotohanan. Naramdaman niyang tila siya ay nalinlang ni Celia. Upang tiyakin kung totoo ang damdamin ni Celia, nagtanong siya sa ama nito kung anong klase ng lalaki ang gusto ni Celia. Ipinagmamalaki ni Ernesto na tiyak na pakakasalan ng kanyang anak ang isang nangungunang negosyante tulad ni Ino. Ang pahayag na ito ay tumusong sa puso ni Gabo. Naramdaman niyang maaaring ginagamit lamang siya ni Celia. Umikot si Gabo at tumakbo patungo kay Elena. Habang tinitingnan ang magandang anak na babae sa kanyang tabi, sinasabi ni Gabo sa sarili na kailangan niyang maging mabuting ama. Hindi niya inaasahan na makita ito ni Celia. Agad niyang sinundan si Gabo at binalaan si Celia na huwag na siyang istorbohin. Ngayon, nais lamang niyang maging mabuti kay Elena. Kung nais ni Celia na pakasalan si Ino, bakit pa siya nakikialam? Galit na sinabi ni Celia na ang kasalang iyon ay itinakda ng kanilang mga magulang, at ayaw niyang pakasalan ang isang lalaking walang damdamin. Sinabi pa niyang balak niyang makipaghiwalay kay Ino. Nang marinig ito ni Gabo, hindi sinasadyang sinabi niya kay Celia na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng normal. Nang bumalik siya kay Elena, tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Celia. Sinabi ni Gabo na nakipag-usap lamang siya sa isang kaibigan tungkol sa trabaho. Si Elena, na puno ng pag-ibig, ay hindi nagtanong pa, ngunit may kutob siyang maaaring nililinlang siya ni Gabo. Si Elena, na labis na mahirap, ay walang pera para kumain, kaya't nagtrabaho siya bilang tagalinis. Sa gitna ng kanyang trabaho, biglang may isang gwapong lalaki ang dumating. Dahil sa sobrang tubig, nadulas si Ino at nahulog din si Elena. Nang magkatitigan sila, napagtanto niyang siya ang CEO ng kumpanya. Pagkatapos nilang makatayo, sinabi ni Ino na maganda ang kanyang dedikasyon sa trabaho, at sinabing sino mang makakasama siya ay tiyak na magiging masaya. Si Elena ay ngumiti ngunit hindi sumagot. Akala niya ay maghihiwalay na sila, ngunit iyon ang simula ng kanilang kwento. Noong araw na iyon, inanyayahan ni Elena si Ino na magkita. Malungkot niyang ikinwento ang tungkol sa kanyang napabayaang kasintahan. Sinabi ni Elena na naging mapagpakumbaba siya kay Gabo. Hindi niya alam kung bakit labis na nahulog ang loob ni Gabo sa babaeng iyon. Nagulat si Ino sa kanyang narinig. Bagamat hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon, naramdaman niya ang kalungkutan ni Elena. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na ang babaeng nagdala kay Gabo mula sa kasal ay ang kanyang magiging asawa. Habang patuloy na nagkukwento si Elena, lalo siyang nalungkot, at sa ilalim ng impluwensya ng alak, nawalan siya ng malay. Nang matakot si Ino na mapahamak si Elena, nagpasya siyang buhatin ito pauwi. Ngunit hindi alam ni Ino na ang buong pag-uusap nila ay natanong ni Celia. Pagkatapos, buhatin ni Ino si Elena pauwi. Nagulat ang pamilya ni Elena nang makita si Ino na personal na naghatid kay Elena pauwi. Nakipag-usap siya ng ilang salita at pagkatapos ay umalis. Matagal na umalis si Ino, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ni Elena, at nagduda siya na ito na ang pakiramdam ng pag-ibig. Nang magising si Elena, pinayuhan siya ng kanyang anak na madalas na makipag-ugnayan kay Ino. Bagamat bata pa siya at hindi nauunawaan ang mga bagay ng mga matatanda, tila naramdaman ng bata na gusto ni Ino si Elena. Hindi nagtagal, dumating si Celia sa kanilang bahay at tinanong si Elena kung ano ang ibig sabihin nito. Nais ba niyang sirain ang relasyon nila? Ipinaliwanag ni Elena na talagang nag-usap lamang sila, at ito ay isang normal na pagkakaibigan, walang anumang pribadong pagkikita. Nagalit si Celia at hinawakan si Elena. Galit siyang nagbanta na tuturuan ang batang ito ng leksyon. Alam ni Elena na habang siya ay nagiging mahina, lalo lamang magiging masama ang ugali ng kanyang kalaban, kaya't itinulak niya si Celia. Sa pagkakataong iyon, dumating si Gabo. Nang makita ito ni Celia, agad siyang nagkunwaring mahina, at kahit na nagpatakbo ng ilang luha,
Nang makita ito ni Gabo, dinala niya si Celia palabas. Sa kanilang pagkikita, agad siyang niyakap at hinalikan si Celia ng may pagmamahal. Naramdaman niyang maaaring pinagtutulungan siya ni Elena. Ngunit hindi alam ni Elena na tahimik na sumusunod siya sa kanila. Nang makita ang sitwasyong iyon, napagtanto ni Elena na ang mapanlinlang na babaeng ito ang nagwasak sa kanyang kasal. Isang batang mayaman at maganda ang pumasok sa isang mamahaling tindahan ng damit. Ang mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay pinili niyang parang basura. Ang mga tindero ay nagbigay lamang ng paalala tungkol sa mga promo, ngunit siya ay nagalit at ginamit ang kanyang bag upang hampasin ang mukha ng tindero. Ngunit hindi mo akalain na ang malupit na may-ari na ito ay isang mahirap na batang babae lamang, 20 taon na ang nakalipas, siya ay pinalitan ang iba upang maging anak ng mayamang pamilya. Upang patuloy na itago ang kanyang pekeng pagkatao, nag-isip si Celia ng paraan upang maging tanyag. Handang isuko ang pag-ibig, ikakasal siya sa isang negosyante na hindi niya gusto, at ang dalawa ay sabay na nag-anunsyo ng kanilang nalalapit na kasal sa media. Ngunit ang pangyayaring ito ay tila isang matinding dagok kay Gabo. Iniwan niya ang kanyang magiging asawa at anak upang makasama si Celia, ngunit sa puntong ito, siya ay nahaharap sa isang malupit na kapalaran. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang naging masama si Gabo. Sinabi niya sa sarili na kahit na kailangan niyang masaktan, dapat niyang makuha ang babaeng mahal niya. Bilang isang prosecutor, agad siyang nagdala ng tao sa harap ni Dulce. Sinabi niya na may isang taong nag-ulat ng hindi nagpapakilala na ang kumpanya nito ay may mga iligal na transaksyon, at humiling na bilang vice-presidente, kailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpasiklab ng galit kay Celia kundi pati na rin sa kanyang mga superior. Nagbabala si Ernesto kay Gabo na agad na bawiin ang warrant laban sa kanyang asawa, kung hindi, tiyak na mawawasak ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi natatakot si Gabo. Alam niyang nasa kanyang kontrol ang lahat. Matapos ang lahat, kagabi, nakatanggap siya ng isang mahalagang video na naglalaman ng mga iligal na transaksyon ng Cha Group, kasama na ang aksidente ng anak ng kumpanya. Matapos mapanood ang video, labis na natuwa si Gabo. Hindi niya alam kung sino ang naglalayong wasakin ang Cha Group, ngunit para kay Gabo, ito ay isang magandang pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Pagkatapos, dinala ni Gabo ang video kay Ino, na siya ring chairman ng Cha Group, at ikinwento ang nilalaman ng video sa kanya. Labis na nagalit si Ernesto, ang kanyang presyon sa dugo ay tumaas. Hindi niya mahanap ang dahilan kung sino ang naglalayong wasakin siya, ngunit ang agarang problema ay kung paano maayos na hawakan ang iskandalo. Nang makita ni Gabo na nalilito ang kanyang kalaban, agad siyang nagbigay ng solusyon, dapat si Dulce ang magdusa sa mga kahihinatnan, sa kondisyon na pakasalan si Celia. Sa wakas, pumayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo, dahil para sa kanya, mas mabuting isakripisyo ang isang estranghero kaysa sa sirain ang kumpanya. Nang marinig ito ni Gabo, medyo nagulat siya, naramdaman niyang malapit na siyang maging mayaman. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na si Celia ay hindi tunay na anak ng mayamang pamilya, kundi isang pawn lamang sa kamay ni Ernesto. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ernesto ay si Ino, na labis na tumutol sa kasal, ay nagpa siya ng pakasalan si Celia. Sa katotohanan, hindi matanggap ni Ino ang sitwasyong ito, ayaw niyang makuha ni Gabo ang mga benepisyo. Ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Ernesto. Sa kabila ng kanyang bagong kasunduan kay Gabo, si Ino ay kanyang pamangkin. Upang ilihis ang atensyon, ikinwento ni Ernesto kay Ino ang aksidente ng kanyang ama at pinayuhan siyang maging maingat sa kanyang paligid. Pagkatapos, pumunta si Ino sa silid ng kanyang ama. Nakita ang kanyang amang walang malay, nangako si Ino na tiyak na hahanapin niya ang utak sa likod ng lahat. Ngunit hindi mo akalain na ang utak sa likod ng lahat ay si Dulce. Matagal na niyang inaasahan na si Gabo ay pupunta kay Ernesto, at inisip na tiyak na papayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo.
Ano nga ba ang matinding galit na nag-uugnay kay Dulce at Ernesto? Si Elena, na hindi alam na siya ay anak ng mayaman, ay pumunta sa kumpanya ng kanyang tunay na ina upang mag-apply bilang designer. Nang ilabas niya ang damit na kanyang inihanda, napansin niyang may punit ang pantalon. Nag-alala siyang tiyak na mabibigo siya sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Elena ang isang lumang makina ng pananahi sa tabi. Dahil magaling siya sa mga kamay, agad siyang nag-operate. Sa pagtakbo ng oras, nakagawa si Elena ng maraming damit. Mabilis na dumating ang oras ng paglabas ng mga modelo sa entablado. Ang mga hurado ay labis na nagulat sa mga likha ni Elena. Tinanong siya ng vice-presidente ng kumpanya, anong uri ng disenyo ito? Ipinaliwanag ni Elena na ang dahilan ng kanyang paglikha ng mga damit na maluwag ay upang bigyang diin ang koneksyon sa kalikasan. Dahil dito, nakatanggap si Elena ng papuri mula sa lahat. Ito ay nagdulot ng galit sa peking anak na si Celia, na isa sa mga hurado. Nakita ito ni Ino at agad na dinala si Celia palabas. Mas lalo pang nagalit si Celia sa pag-alis, nagtataka kung paano nakilala ang mga gawaing ito. Sinabihan ni Ino si Celia na manahimik, alam na niya ang mga kasamaan na ginawa nito. Sa katunayan, noong gabi bago ang kompetisyon, aksidenteng nakita ni Ino si Celia na may gunting na sinira ang mga likha ni Elena habang siya ay nag-iinspeksyon sa kumpanya. Kaya tinanong niya si Celia kung bakit niya ginawang ganito ang isang kawawang babae, ano ang matinding galit na mayroon sila sa isa't isa. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang mangbuli kay Elena sapagkat siya ay anak na ng mayamang tao. Nang marinig ito ni Celia, labis siyang nagalit. Sinabi niyang mas kawawa siya kumpara kay Elena, ang mga paghihirap na kanyang dinanas ay hindi maipaliwanag ng mga karaniwang tao. Nagbabala si Ino kay Celia na dapat na niyang alagaan ang kanyang sarili at huwag isakripisyo ang kanyang kabutihan para sa pera. Si Celia, na labis na tumutol sa kasal na ito, ay lalong nagalit dahil ayaw niyang pakasalan ang taong mayamang walang pakialam. Nang muli niyang lapitan si Gabo, sinabi niya sa kanya ang isang balita na ikagugulat ng lahat. Maaaring siya ang tagapagmana ng Cho Group at handa na siyang sumailalim sa DNA test. Sa madaling salita, maaaring si Gabo ay pamangkin ni Ernesto na may yaman na bilyong-bilyon. Labis na natuwa si Celia sa balitang ito. Hindi niya akalain na ang lalaking tunay niyang gusto ay magiging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos malaman ang balita, agad na nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo. Sinabi niyang dapat niyang pagsikapan na makuha ang kontrol sa Cho Group. Handang-handa siyang suportahan siya upang maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Sinabi ni Gabo sa kanya na may pagdududa siya sa kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na hindi siya pamangkin ni Ernesto. Upang maisakatuparan ang kanyang plano sa paghihiganti, binago ni Dulce ang resulta ng pagsusuri at ibinigay ito kay Ernesto. Labis na natuwa si Ernesto nang makita ang pekeng ulat ng pagsusuri sa DNA. Sa kabila ng lahat, mayroon na siyang isang pamangkin na prosecutor. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Dulce. Ang anak na si Elena ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan habang tumatawid sa kalsada. Agad siyang nagmadaling dalhin ang kanyang anak sa ospital. Nang nasa gitna ng operasyon, ipinaalam ng doktor sa pamilya na dahil sa labis na pagkawala ng dugo, kinakailangan ng agarang blood transfusion, kung hindi ay delikado ang buhay ng bata. Mabilis na tumawag si Elena sa ama ng bata, ngunit walang sumasagot. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, dumating si Gabo. Inaasahan niyang hindi magdadalawang isip si Gabo na mag-donate ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng isang hindi makatwirang kondisyon. Sinabi ni Gabo na handa siyang mag-donate ng dugo, ngunit pagkatapos ng operasyon, kailangan niyang dalhin ang bata. Nang marinig ito ni Elena, siya ay bumagsak sa lupa sa kawalang kapangyarihan. Sa oras na iyon, siya ay tila ang pinakaina na walang kapangyarihan sa mundo. Ngunit sa harap ng buhay ng kanyang anak, pumayag si Elena sa kahilingan ni Gabo.
Ang dahilan kung bakit iginiit ni Gabo na dalhin ang bata ay dahil kamakailan lamang ay tinanggap siya ni Ernesto bilang pamangkin, ngunit kung nais niyang makapasok sa mayamang pamilya, kailangan niyang dalhin ang kanyang anak. Bukod dito, nangako si Ernesto kay Gabo na kapag dinala niya ang bata, papayagan si Celia na pakasalan siya. Kahit na ang kahilingang ito ay magdudulot ng paghihiwalay sa mag-ina, pumayag pa rin si Gabo dahil sa mga nakakaakit na kondisyon. Sa huli, ang pangarap niya ay pakasalan si Celia at maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos ang operasyon, mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang anak. Naramdaman niyang siya ay walang kakayahan at tila hindi siya isang mabuting ina. Kung hindi sana nag-donate si Gabo ng dugo upang iligtas ang kanyang anak, tiyak na hindi niya papayag ang dalhin ito. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Elena na ang dahilan kung bakit dinala ni Gabo ang bata ay upang makapasok sa mayamang pamilya. Nang maghiwalay sila, sinabi ng bata sa kanyang ina na ilang araw lang siyang mananatili sa mayamang bahay at agad na babalik sa kanya. Nang marinig ito ni Elena, napuno siya ng luha. Alam niyang ang paghihiwalay na ito ay maaaring hindi alam ni Elena na siya ay anak ng isang pamilyang mayayaman. Siya ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa kumpanya ng kanyang pamilya. Sa loob ng 2 taon, masipag siyang nagtrabaho hanggang sa dumyugo ang kanyang ilong. Ang kanyang nakakaawang kalagayan ay aksidenteng nakita ni Dulce. Agad na nagmadali si Dulce na ibigay ang kanyang panyo sa kanya. Nang makita ni Elena ang mukha ni Dulce, siya ay nagulat. Hindi niya inasahan na makikita siya ng isang simpleng empleyado sa mata ni Dulce. Agad na ipinahayag ni Elena ang kanyang pasasalamat, ngunit hindi niya alam na si Dulce, na napakamaalaga, ay ang kanyang tunay na ina. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakilala ay dahil sa isang sunog na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Nakita ng kanyang ina ang silid na nasunog, at talagang nais niyang pumasok upang iligtas ang kanyang anak, ngunit namatay ang bata sa gitna ng apoy. Ngunit ang nakakagulat ay isang araw, 8 taon pagkatapos ng insidente, bigla siyang nakatanggap ng litrato mula sa isang ampunan, at ang liham ay nagbigay alam na isa sa mga bata ay ang kanyang anak na babae. Dahil dito, lihim na nakipag-ugnayan si Dulce sa punong guro ng ampunan at nagbigay ng malaking halaga ng pera upang manahimik. Ang lahat ng nais niya ay ang tulungan siya ng punong guro na mahanap ang kanyang anak na babae. Ngunit sa palagay mo ba ay kayang itago ng punong guro ang lihim? Upang mahanap si Elena, nagdaos si Dulce ng isang kaarawan para sa mga batang wala sa tahanan sa ngalan ng kumpanya, at maingat na naghanda ng mga magagandang damit para sa kanila. Habang masaya ang mga bata, inorganisa niya ang kanyang mga tauhan na palitan ang mga tasa na kanilang ginamit, na may layuning tahimik na makilala si Elena na nawala ng maraming taon. Ngunit nakita ito ng sekretarya ni Ernesto. Ito ang nagpagalit kay Ernesto na tinawag ang punong guro ng ampunan. Galit na tanong ni Ernesto kung sino ang nag-ayos ng ganitong magandang trabaho para sa kanya, na siya namang naglakas loob na gumawa ng mga bagay na hindi niya pinag-usapan. Ang punong guro ay natakot at lumuhad sa lupa. Agad niyang ikinwento ang tungkol sa perang ibinigay upang manahimik at sinabi kay Ernesto na nagkaroon siya ng DNA test, at ang resulta ay si Elena ay anak ni Dulce. Nang marinig ito ni Ernesto, labis siyang nagulat. Hindi niya papayagan na makita ni Dulce si Elena, sapagkat ang sunog na iyon ay siya ring kanyang pinlano. Ngunit ang nakabiglang balita na ito ay aksidenteng umabot sa kaalaman ng anak ng punong guro, si Celia. Labis na nadismaya si Celia dahil nais niyang mampan ni Dulce at maging anak ng mayamang pamilya. Upang tiyakin kung si Elena ay talagang anak ni Dulce, sa gitna ng gabi, sumulpot si Celia sa opisina ng punong guro, na nagtatangkang nakawin ang ulat ng DNA test. Nang makita niyang naroon din ang kanyang ina, hiniling niya na huwag siyang pigilan. Dapat ay makahanap siya ng paraan upang maging anak ni Dulce. Labis na nagulat ang kanyang ina sa narinig. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang anak na babae, kahit bata pa, ay may ganitong mga balak. Sa mga sandaling iyon,
Biglang pumasok si Ernesto. Nang malaman ang hiling ni Celia, tinanong niya ang punong guro kung handa itong tulungan si Celia na maging anak ni Dulce. Nang marinig ito, agad na lumuhad ang punong guro at nangako kay Ernesto na sa sandaling mabago ang kapalaran ni Celia, handa siyang maging alipin ni Ernesto sa buong buhay niya. Hindi inaasahan ng punong guro na lihim na babaguhin ni Ernesto ang ulat ng DNA test. Nang matanggap ang resulta, inisip ni Dulce na si Celia ang kanyang anak. Sa ganitong paraan, pinalitan ni Celia si Elena at naging anak ng mayamang pamilya, habang si Elena ay umalis na may pagdaramdam mula sa ampunan. Lumipas ang 20 taon, si Celia ay namuhay sa marangyang buhay, habang si Elena, sa tulong ni Dulce, ay naging tagalinis sa kumpanya. Bagamat mahirap ang buhay, maayos naman ang kanyang mga usaping puso. Ngunit hindi alam ni Elena na ang kanyang magiging asawa ay palihim na nakikipag-ugnayan kay Celia. Si Celia ay pinalitan si Elena bilang anak ng mayamang pamilya, at labis siyang nasasabik na isipin na si Dulce ay maghahanda ng maraming regalo na gusto niya, ngunit ang mga bagay na binili nito ay mga bagay na gusto ni Elena. Inisip niyang marahil ay hindi pa talagang tinanggap ni Dulce ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban. Nangako siya na kailangan niyang makuha ang puso ni Dulce at agawin ang lahat kay Elena. Paglipas ng 20 taon, nang magkita silang muli, hindi pa rin gusto ni Celia si Elena. Nang malaman niyang malapit nang ikasal si Elena, labis siyang naging selosa. Tinanong niya si Elena kung gumamit ito ng anumang paraan upang mahulog ang loob ng tao. Kung hindi, paano magkakaroon ng taong magugustuhan ang isang mahirap na katulad niya? Uminit ang ulo ni Elena at sinabi niyang siya at ang kanyang magiging asawa ay tunay na nagmamahalan, at napakabait ng kanyang magiging biyenan. Pagkatapos, ipinakita pa niya ang imbitasyon ng kanilang kasal kay Celia. Nang makita ang pangalan ng kanyang magiging asawa, halos mawalan ng ulirat si Celia, dahil pamilyar siya sa lalaking iyon. Nalaman na ang araw na ito ay ang araw ng pag-uusap ni na Elena at ng kanyang magiging biyenan tungkol sa mga gamit para sa kasal, ngunit hindi niya inasahan na pagpasok niya sa pribadong silid, nakita niyang si Gabo ay nakikipag-date. Ang pamilya ni Elena ay nagalit at hinablot ang buhok ni Consuelo. Galit na sinabi ni Consuelo na wala pang nakitang tao na kasing walang hiya nito. Malinaw na ikakasal na, ngunit hindi pa rin nahihiya na nakikipag-date. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi pinapansin ni Consuelo si Elena ay dahil sa kahirapan ng pamilya nito, at siya ay lumaki sa isang ampunan. Si Consuelo ay sumisigaw ng galit sa hotel. Ang kapalaran ng kanyang anak na lalaki ay talagang kawawa. Siya ay isang prosecutor na ikakasal sa isang tagalinis. Talagang hindi na kayang tiisin ni Gabo ang sitwasyong ito. Pagkatapos pigilan ang pagtatalo, nagmadali siyang umalis sa hotel, ngunit ang nakakagulat ay tumakbo siya patungo kay Celia. Nang malaman na si Gabo ay malapit ng ikasal, hindi nagpakita ng lungkot si Celia. Alam niyang ang puso ni Gabo ay tiyak na nakatuon pa rin sa kanya, ngunit talagang may mga plano si Celia. Ang lalaking talagang gusto niya ay ang tagapagmana ng yaman na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, at ang dalawang lalaking ito ay magkaibigan. Hindi nagtagal, si Gabo ay naalala si Elena. Inisip niyang magagalit ito sa kanya, ngunit si Elena ay nagpakita ng napakalambing na ugali. Tahimik niyang sinabi na hindi siya interesado sa nakaraan ni Gabo. Ngayon ay nais lamang niyang magkaroon ng isang matatag na kasal. Alam ni Gabo na tiyak na mahal siya ni Elena. Sinabi niya na kahit siya ay isang maliit na prosecutor ngayon, kung pagsisikapan lamang niya, tiyak na magiging mayaman siya. Umaasa siyang mauunawaan ni Elena ang kanyang mga paghihirap. Nangako siya kay Elena na bibigyan siya ng isang mainit na kasal, ngunit hindi niya alam na ang kasal na iyon ay magiging simula ng kanyang malupit na kapalaran. Pumasok si Celia sa silid ni Ino at napansin na may mga bakas ng kasiyahan sa kama. Tinatanong niya si Ino kung hindi ba siya lumampas na sa hangganan. Ikakasal na pero tila hindi pa rin siya nagbabago. Si Ino,
na mayabang, ay nagtanong kung bakit hindi siya makipag-date sa iba kung siya ay mayaman. Inaasahan niyang magagalit si Celia, ngunit siya ay nanatiling kalmado, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang napakalaking yaman ni Ino. Nakaramdam si Celia na si Ino ay isang mapagmataas na tao, kaya't banta niya ito na kung hindi niya tutuparin ang kasunduan, ipapahanap niya sa kanyang ama ang kumpanya ni Ino. Nang marinig ito ni Ino, hindi na siya nakasagot, dahil ang ama ni Celia ay isang makapangyarihang prosecutor. Ang kanyang ama ay may isang kapwa manggagawa na napakamahusay na si Gabo. Upang makaganti kay Ino, lihim na nakipag-ugnayan si Celia kay Gabo. Nang malaman niyang malapit nang ikasal si Gabo, tila nag-alinlangan siya. Nararamdaman niyang si Gabo ang kanyang prinsipe, dahil siya ay makakatulong sa kanya na pahirapan si Ino at makaganti kay Elena. Talagang ayaw niyang mawala ang isang ganitong makapangyarihang lalaki, ngunit si Gabo ay sawa na sa ganitong buhay. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng tahimik kasama si Elena. Nang marinig ni Celia ang sinabi ni Gabo, napilitan siyang tahimik na batiin siya, ngunit sa palagay mo ba ay madali siyang bibitaw? Ngunit hindi alam ni Celia na si Ino at Gabo ay matagal nang magkakilala, at sila ay matalik na magkaibigan na walang sikretong hindi nila sinasabi sa isa't isa. Nang malaman ni Ino ang iniisip ni Gabo, taos-pusong binati niya ito. Sinabi niya na si Celia ay isang tunay na mapanlinlang na babae, at kung nais niyang magpakasal, dapat talagang piliin si Elena. Sinabi pa niyang siya at si Celia ay pansamantala lamang, at ikakasal siya kay Celia upang mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Si Gabo, sa kabila ng mga pang-iinsulto, ay hindi na nag-react. Alam niyang si Ino ay isang batikang manliligaw at marahil talagang nais niyang mabuti para sa kanya. Dumating ang araw ng kasal ng mabilis. Si Elena ay masayang naghihintay sa napakahalagang sandaling ito sa likod ng entablado, ngunit hindi niya inasahan na si Celia, na pinalitan siya bilang anak ng mayaman, ay nakasuot din ng puting damit pangkasal. Nais niyang ganap na sirain ang kasal ni Elena. Nang malaman na si Celia ay tumakbo patungo sa lugar ng kasal, agad na tumakbo si Gabo patungo kay Celia. Bago pa siya makapagsalita, agad na hinayla siya ni Celia palabas at inihahanda ng tumakas. Nang makita ni Gabo na suot ni Celia ang damit pangkasal, tinanong niya siya kung nais niyang sirain siya, at pagkatapos ay nagpa siya ng umalis. Agad na hamarang si Celia sa harap ni Gabo. Sinabi niya na kahit na medyo labis ang kanyang ginagawa, siya ay talagang isang mayamang dalaga, at kung makakasama siya, makakapagpahinga siya ng 3 dekada. Nang marinig ito, napamura si Gabo, dahil ang pangarap niya ay maging mayaman. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, isinama ni Gabo si Celia palabas, iniwan si Elena na nananatiling nangangarap. Buti na lamang at ang kanyang boss ay isang maaway na tao. Nang makita ang kawawang hitsura ni Elena, nagpa siya si Ino na manatili sa kanyang tabi. Marahil ngayon ay may kaunting damdamin si Ino para sa prinsesa ng kahirapan na ito, ngunit si Ino ay magiging asawa ni Celia, at si Celia ay kasalukuyang tumakas kasama si Gabo sa isang hotel. Nararamdaman ni Gabo na ang relasyon na ito ay hindi may iwasang matutuklasan, kung malaman ni Ino na siya ay kasama pa rin ni Celia, tiyak na wala na siyang pagkakataon na makabangon. Nang marinig ito ni Celia, nanatili siyang kalmado. Sinabi niyang tiyak na makikipagkasal siya kay Ino, at ang tanging kailangan niyang gawin ay sirain si Ino. Nakakatawang si Gabo ay isang prosecutor, ang kumpanya ni Ino ay may mga gawain ng suhol, at sa kaunting pagsisikap, maaari niyang ilagay si Ino sa panganib. Nangako sila sa isa't isa na tiyak na magiging mataas na mga negosyante sila. Hanggang sa hapon, saka lang naisip ni Gabo na iniwan na niya si Elena. Nang matagpuan ni Elena si Gabo, tinanong niya ito kung bakit siya labis na nahuhumaling sa babae na iyon. Pati na rin ang pagtakbo sa araw ng kanilang kasal. Kalma namang sagot ni Gabo na ayaw na niyang ikasal, hindi pa siya handang maging asawa. Nang marinig ito ni Elena, hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang wala ng puso si Gabo para sa kanya,
Ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng kumukuha kay Gabo ay si Celia, ang nagpalit sa kanya bilang anak ng mayamang pamilya. Nang tumakas si Gabo mula sa kasal, nakita ito ni Dulce. Pumunta si Dulce kay Celia at tinanong ang kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maliwanag na may kasunduan na, bakit pa niya kailangang agawin ang kaligayahan ng iba. Nang makita ni Dulce na walang balak na magsisi ang kanyang anak, sinabi niya na dapat ay umiwas si Celia kay Gabo sa lalong madaling panahon. Kung malaman ng kanyang magiging asawa, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Nang marinig ang mga salitang ito ni Dulce, labis na nagalit si Celia. Naniniwala siyang may natitirang damdamin pa si Dulce para kay Elena, dahil 20 taon na ang nakalipas, inisip ni Dulce na si Elena ang kanyang tunay na anak. Matapos umalis si Celia, muling nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo at ikinwento ang kanyang nakita. Tinanong niya kung nais ba nitong makamit ang mataas na posisyon. Tumuloy si Gabo at matigas na sinagot na siya at si Celia ay tunay na nagmamahalan, at nagplano silang sabay na wasakin si Ino, at pagkatapos ay agawin ang bilyong-bilyong yaman nito. Sinabi ni Dulce na hindi simpleng isip ang nasa likod ng kanyang anak. Biglang nagising si Gabo sa katotohanan. Naramdaman niyang tila siya ay nalinlang ni Celia. Upang tiyakin kung totoo ang damdamin ni Celia, nagtanong siya sa ama nito kung anong klase ng lalaki ang gusto ni Celia. Ipinagmamalaki ni Ernesto na tiyak na pakakasalan ng kanyang anak ang isang nangungunang negosyante tulad ni Ino. Ang pahayag na ito ay tumusong sa puso ni Gabo. Naramdaman niyang maaaring ginagamit lamang siya ni Celia. Umikot si Gabo at tumakbo patungo kay Elena. Habang tinitingnan ang magandang anak na babae sa kanyang tabi, sinasabi ni Gabo sa sarili na kailangan niyang maging mabuting ama. Hindi niya inaasahan na makita ito ni Celia. Agad niyang sinundan si Gabo at binalaan si Celia na huwag na siyang istorbohin. Ngayon, nais lamang niyang maging mabuti kay Elena. Kung nais ni Celia na pakasalan si Ino, bakit pa siya nakikialam? Galit na sinabi ni Celia na ang kasalang iyon ay itinakda ng kanilang mga magulang, at ayaw niyang pakasalan ang isang lalaking walang damdamin. Sinabi pa niyang balak niyang makipaghiwalay kay Ino. Nang marinig ito ni Gabo, hindi sinasadyang sinabi niya kay Celia na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngayon, nais lamang niyang mamuhay ng normal. Nang bumalik siya kay Elena, tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Celia. Sinabi ni Gabo na nakipag-usap lamang siya sa isang kaibigan tungkol sa trabaho. Si Elena, na puno ng pag-ibig, ay hindi nagtanong pa, ngunit may kutob siyang maaaring nililinlang siya ni Gabo. Si Elena, na labis na mahirap, ay walang pera para kumain, kaya't nagtrabaho siya bilang tagalinis. Sa gitna ng kanyang trabaho, biglang may isang gwapong lalaki ang dumating. Dahil sa sobrang tubig, nadulas si Ino at nahulog din si Elena. Nang magkatitigan sila, napagtanto niyang siya ang CEO ng kumpanya. Pagkatapos nilang makatayo, sinabi ni Ino na maganda ang kanyang dedikasyon sa trabaho, at sinabing sino mang makakasama siya ay tiyak na magiging masaya. Si Elena ay ngumiti ngunit hindi sumagot. Akala niya ay maghihiwalay na sila, ngunit iyon ang simula ng kanilang kwento. Noong araw na iyon, inanyayahan ni Elena si Ino na magkita. Malungkot niyang ikinwento ang tungkol sa kanyang napabayaang kasintahan. Sinabi ni Elena na naging mapagpakumbaba siya kay Gabo. Hindi niya alam kung bakit labis na nahulog ang loob ni Gabo sa babaeng iyon. Nagulat si Ino sa kanyang narinig. Bagamat hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon, naramdaman niya ang kalungkutan ni Elena. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na ang babaeng nagdala kay Gabo mula sa kasal ay ang kanyang magiging asawa. Habang patuloy na nagkukwento si Elena, lalo siyang nalungkot, at sa ilalim ng impluwensya ng alak, nawalan siya ng malay. Nang matakot si Ino na mapahamak si Elena, nagpasya siyang buhatin ito pauwi. Ngunit hindi alam ni Ino na ang buong pag-uusap nila ay natano ni Celia. Pagkatapos, buhatin ni Ino si Elena pauwi.
Nagulat ang pamilya ni Elena nang makita si Ino na personal na naghatid kay Elena pauwi. Nakipag-usap siya ng ilang salita at pagkatapos ay umalis. Matagal na umalis si Ino, ngunit ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ni Elena, at nagduda siya na ito na ang pakiramdam ng pag-ibig. Nang magising si Elena, pinayuhan siya ng kanyang anak na madalas na makipag-ugnayan kay Ino. Bagamat bata pa siya at hindi nauunawaan ang mga bagay ng mga matatanda, tila naramdaman ng bata na gusto ni Ino si Elena. Hindi nagtagal, dumating si Celia sa kanilang bahay at tinanong si Elena kung ano ang ibig sabihin nito. Nais ba niyang sirain ang relasyon nila? Ipinaliwanag ni Elena na talagang nag-usap lamang sila, at ito ay isang normal na pagkakaibigan, walang anumang pribadong pagkikita. Nagalit si Celia at hinawakan si Elena. Galit siyang nagbanta na tuturuan ang batang ito ng leksyon. Alam ni Elena na habang siya ay nagiging mahina, lalo lamang magiging masama ang ugali ng kanyang kalaban, kaya't itinulak niya si Celia. Sa pagkakataong iyon, dumating si Gabo. Nang makita ito ni Celia, agad siyang nagkunwaring mahina, at kahit na nagpatakbo ng ilang luha. Nang makita ito ni Gabo, dinala niya si Celia palabas. Sa kanilang pagkikita, agad siyang niyakap at hinalikan si Celia ng may pagmamahal. Naramdaman niyang maaaring pinagtutulungan siya ni Elena. Ngunit hindi alam ni Elena na tahimik na sumusunod siya sa kanila. Nang makita ang sitwasyong iyon, napagtanto ni Elena na ang mapanlinlang na babaeng ito ang nagwasak sa kanyang kasal. Isang batang mayaman at maganda ang pumasok sa isang mamahaling tindahan ng damit. Ang mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay pinili niyang parang basura. Ang mga tindero ay nagbigay lamang ng paalala tungkol sa mga promo, ngunit siya ay nagalit at ginamit ang kanyang bag upang hampasin ang mukha ng tindero. Ngunit hindi mo akalain na ang malupit na may-ari na ito ay isang mahirap na batang babae lamang, 20 taon na ang nakalipas. Siya ay pinalitan ang iba upang maging anak ng mayamang pamilya. Upang patuloy na itago ang kanyang pekeng pagkatao, nag-isip si Celia ng paraan upang maging tanyag. Handang isuko ang pag-ibig, ikakasal siya sa isang negosyante na hindi niya gusto, at ang dalawa ay sabay na nag-anunsyo ng kanilang nalalapit na kasal sa media. Ngunit ang pangyayaring ito ay tila isang matinding dagok kay Gabo. Iniwan niya ang kanyang magiging asawa at anak upang makasama si Celia, ngunit sa puntong ito, siya ay nahaharap sa isang malupit na kapalaran. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang naging masama si Gabo. Sinabi niya sa sarili na kahit na kailangan niyang masaktan, dapat niyang makuha ang babaeng mahal niya. Bilang isang prosecutor, agad siyang nagdala ng tao sa harap ni Dulce. Sinabi niya na may isang taong nagulat nang hindi nagpapakilala na ang kumpanya nito ay may mga iligal na transaksyon, at humiling na bilang vice-presidente, kailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang hindi sinasadyang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpasiklab ng galit kay Celia kundi pati na rin sa kanyang mga superior. Nagbabala si Ernesto kay Gabo na agad na bawiin ang warrant laban sa kanyang asawa, kung hindi, tiyak na mawawasak ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi natatakot si Gabo. Alam niyang nasa kanyang kontrol ang lahat. Matapos ang lahat, kagabi, nakatanggap siya ng isang mahalagang video na naglalaman ng mga iligal na transaksyon ng Cha Group, kasama na ang aksidente ng anak ng kumpanya. Matapos mapanood ang video, labis na natuwa si Gabo. Hindi niya alam kung sino ang naglalayong wasakin ang Cha Group. Ngunit para kay Gabo, ito ay isang magandang pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Pagkatapos, dinala ni Gabo ang video kay Ino, na siya ring chairman ng Cha Group, at ikinwento ang nilalaman ng video sa kanya. Labis na nagalit si Ernesto, ang kanyang presyon sa dugo ay tumaas. Hindi niya mahanap ang dahilan kung sino ang naglalayong wasakin siya. Ngunit ang agarang problema ay kung paano maayos na hawakan ang iskandalo. Nang makita ni Gabo na nalilito ang kanyang kalaban, agad siyang nagbigay ng solusyon, dapat si Dulce ang magdusa sa mga kahihinatnan, sa kondisyon na pakasalan si Celia. Sa wakas, pumayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo, dahil para sa kanya,
mas mabuting isakripisyo ang isang estranghero kaysa sa sirain ang kumpanya. Nang marinig ito ni Gabo, medyo nagulat siya, naramdaman niyang malapit na siyang maging mayaman. Ngunit sa puntong ito, hindi pa niya alam na si Celia ay hindi tunay na anak ng mayamang pamilya, kundi isang pawn lamang sa kamay ni Ernesto. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ernesto ay si Ino, na labis na tumutol sa kasal, ay nagpa siya ng pakasalan si Celia. Sa katotohanan, hindi matanggap ni Ino ang sitwasyong ito, ayaw niyang makuha ni Gabo ang mga benepisyo. Ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalala kay Ernesto. Sa kabila ng kanyang bagong kasunduan kay Gabo, si Ino ay kanyang pamangkin. Upang ilihis ang atensyon, ikinwento ni Ernesto kay Ino ang aksidente ng kanyang ama at pinayuhan siyang maging maingat sa kanyang paligid. Pagkatapos, pumunta si Ino sa silid ng kanyang ama. Nakita ang kanyang amang walang malay, nangako si Ino na tiyak na hahanapin niya ang utak sa likod ng lahat. Ngunit hindi mo akalain na ang utak sa likod ng lahat ay si Dulce. Matagal na niyang inaasahan na si Gabo ay pupunta kay Ernesto, at inisip na tiyak na papayag si Ernesto sa kahilingan ni Gabo. Ano nga ba ang matinding galit na nag-uugnay kay Dulce at Ernesto? Si Elena, na hindi alam na siya ay anak ng mayaman, ay pumunta sa kumpanya ng kanyang tunay na ina upang mag-apply bilang designer. Nang ilabas niya ang damit na kanyang inihanda, napansin niyang may punit ang pantalon. Nag-alala siyang tiyak na mabibigo siya sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Elena ang isang lumang makina ng pananahi sa tabi. Dahil magaling siya sa mga kamay, agad siyang nag-operate. Sa pagtakbo ng oras, nakagawa si Elena ng maraming damit. Mabilis na dumating ang oras ng paglabas ng mga modelo sa entablado. Ang mga hurado ay labis na nagulat sa mga likha ni Elena. Tinanong siya ng vice-presidente ng kumpanya, anong uri ng disenyo ito? Ipinaliwanag ni Elena na ang dahilan ng kanyang paglikha ng mga damit na maluwag ay upang bigyang diin ang koneksyon sa kalikasan. Dahil dito, nakatanggap si Elena ng papuri mula sa lahat. Ito ay nagdulot ng galit sa peking anak na si Celia, na isa sa mga hurado. Nakita ito ni Ino at agad na dinala si Celia palabas. Mas lalo pang nagalit si Celia sa pag-alis, nagtataka kung paano nakilala ang mga gawaing ito. Sinabihan ni Ino si Celia na manahimik, alam na niya ang mga kasamaan na ginawa nito. Sa katunayan, noong gabi bago ang kompetisyon, aksidenteng nakita ni Ino si Celia na may gunting na sinira ang mga likha ni Elena habang siya ay nag-iinspeksyon sa kumpanya. Kaya tinanong niya si Celia kung bakit niya ginawang ganito ang isang kawawang babae, ano ang matinding galit na mayroon sila sa isa't isa. Bukod pa rito, hindi na niya kailangang mangbuli kay Elena sapagkat siya ay anak na ng mayamang tao. Nang marinig ito ni Celia, labis siyang nagalit. Sinabi niyang mas kawawa siya kumpara kay Elena, ang mga paghihirap na kanyang dinanas ay hindi maipaliwanag ng mga karaniwang tao. Nagbabala si Ino kay Celia na dapat na niyang alagaan ang kanyang sarili at huwag isakripisyo ang kanyang kabutihan para sa pera. Si Celia, na labis na tumutol sa kasal na ito, ay lalong nagalit dahil ayaw niyang pakasalan ang taong mayamang walang pakialam. Nang muli niyang lapitan si Gabo, sinabi niya sa kanya ang isang balita na ikagugulat ng lahat. Maaaring siya ang tagapagmana ng Cho Group at handa na siyang sumailalim sa DNA test. Sa madaling salita, maaaring si Gabo ay pamangkin ni Ernesto na may yaman na bilyong-bilyon. Labis na natuwa si Celia sa balitang ito. Hindi niya akalain na ang lalaking tunay niyang gusto ay magiging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos malaman ang balita, agad na nakipag-ugnayan si Dulce kay Gabo. Sinabi niyang dapat niyang pagsikapan na makuha ang kontrol sa Cho Group. Handang-handa siyang suportahan siya upang maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Sinabi ni Gabo sa kanya na may pagdududa siya sa kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na hindi siya pamangkin ni Ernesto. Upang maisakatuparan ang kanyang plano sa paghihiganti, binago ni Dulce ang resulta ng pagsusuri at ibinigay ito kay Ernesto.
Labis na natuwa si Ernesto nang makita ang pekeng ulat ng pagsusuri sa DNA. Sa kabila ng lahat, mayroon na siyang isang pamangkin na prosecutor. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Dulce. Ang anak na si Elena ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan habang tumatawid sa kalsada. Agad siyang nagmadaling dalhin ang kanyang anak sa ospital. Nang nasa gitna ng operasyon, ipinaalam ng doktor sa pamilya na dahil sa labis na pagkawala ng dugo, kinakailangan ng agarang blood transfusion, kung hindi ay delikado ang buhay ng bata. Mabilis na tumawag si Elena sa ama ng bata, ngunit walang sumasagot. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, dumating si Gabo. Inaasahan niyang hindi magdadalawang isip si Gabo na mag-donate ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng isang hindi makatwirang kondisyon. Sinabi ni Gabo na handa siyang mag-donate ng dugo, ngunit pagkatapos ng operasyon, kailangan niyang dalhin ang bata. Nang marinig ito ni Elena, siya ay bumagsak sa lupa sa kawalang kapangyarihan. Sa oras na iyon, siya ay tila ang pinakaina na walang kapangyarihan sa mundo. Ngunit sa harap ng buhay ng kanyang anak, pumayag si Elena sa kahilingan ni Gabo. Ang dahilan kung bakit iginiit ni Gabo na dalhin ang bata ay dahil kamakailan lamang ay tinanggap siya ni Ernesto bilang pamangkin, ngunit kung nais niyang makapasok sa mayamang pamilya, kailangan niyang dalhin ang kanyang anak. Bukod dito, nangako si Ernesto kay Gabo na kapag dinala niya ang bata, papayagan si Celia na pakasalan siya. Kahit na ang kahilingang ito ay magdudulot ng paghihiwalay sa mag-ina, pumayag pa rin si Gabo dahil sa mga nakakaakit na kondisyon. Sa huli, ang pangarap niya ay pakasalan si Celia at maging tagapagmana ng mayamang pamilya. Matapos ang operasyon, mahigpit na niyakap ni Elena ang kanyang anak. Naramdaman niyang siya ay walang kakayahan at tila hindi siya isang mabuting ina. Kung hindi sana nag-donate si Gabo ng dugo upang iligtas ang kanyang anak, tiyak na hindi niya papayag ang dalhin ito. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Elena na ang dahilan kung bakit dinala ni Gabo ang bata ay upang makapasok sa mayamang pamilya. Nang maghiwalay sila, sinabi ng bata sa kanyang ina na ilang araw lang siyang mananatili sa mayamang bahay at agad na babalik sa kanya. Nang marinig ito ni Elena, napuno siya ng luha. Alam niyang ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging pangwakas. Pagkatapos, dinala ni Gabo ang bata sa harap ni Ernesto. Sa pagkakataong ito, labis na natuwa si Ernesto at naramdaman niyang siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Inaasikaso pa ni Ernesto ang marangyang silid para sa bata. Ngunit hindi niya alam na hindi tunay na pamangkin si Gabo. Kinabukasan ng umaga, inihayag ni Ernesto ang magandang balita sa kanyang mga kamag-anak at pinayuhan silang huwag mang-api sa bata. Ngunit ang pag-alis ng bata ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa pamilya ni Elena. Nang malaman ng tiyahin ni Elena ang nangyari, agad siyang pumunta kay Ernesto. Nang magkita sila, agad na lumuhad si Minha. Sinabi niya na pagkatapos umalis ng bata, hindi makaalis si Elena sa kanyang kalungkutan at nagmakaawa kay Ernesto na payagan siyang dalhin ang bata. Ngunit si Ernesto, na walang puso, ay hindi nag-atubiling tumanggi, at nagbanta pa sa kanya na kung patuloy siyang magdudulot ng gulo, tiyak na mawawala si Elena sa mundo. Si Minha, na puno ng galit, ay humiling ng paliwanag mula kay Ernesto. Sa gitna ng pagtatalo, hindi sinasadyang itinulak ni Ernesto si Minha na nahulog sa hagdang bato. Nang makita niyang nawalan ng malay si Minha, natakot si Ernesto at hindi alam kung paano itatago ang kanyang pagkakamali. Ngunit hindi niya alam na ang eksenang iyon ay naitala ni Celia mula sa malayo gamit ang kanyang telepono. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ernesto. Sinabi niya na ituturing niyang hindi niya nakita ang nangyari, ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang makuha ang 70% ng bahagi ng kumpanya. Labis na nagalit si Ernesto sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang dating mahina ay magiging ganito katigas. Matapos umalis si Ernesto, dinala ni Celia ang lalaking kanyang pinapansin, si Gabo. Nang makita ang taong nasugatan at walang malay, agad niyang nais na dalhin si Minha sa ospital,
ngunit direktang pinigilan siya ni Celia. Sinabi niya na huwag dalhin si Minha sa ospital. Pagkatapos, mabilis na binuksan ni Celia ang kanyang telepono at ipinakita kay Gabo ang video ng insidente kung saan itinulak ni Ernesto si Minha. Seryoso niyang sinabi sa kanya na ang video na ito ay mahalaga at maaari nilang gamitin upang takutin si Ernesto. Kung magiging maayos ang lahat, hindi lamang sila makakapagpakasal kundi makakakuha rin sila ng 70% ng bahagi ng kumpanya. Habang nag-iisip si Gabo, biglang nagising si Minha. Nang magising siya, agad niyang napagtanto na lahat ng ito ay sanhi ni Celia. Inisip ni Celia na namatay si Minha dahil kay Ernesto, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya hindi namatay kundi tinutukoy pa ang kanyang sarili bilang salarin. Sa galit, itinulak ni Celia si Minha, ngunit ang banayad na pagtulak na iyon ay nagdulot ng aksidente, at talagang namatay si Minha dahil kay Celia. Upang itago ang katotohanan para kay Celia na kanyang mahal, dinala ni Gabo ang katawan sa tabi ng ilog sa gabi at tumawag kay Ernesto. Sinabi ni Gabo na pinatay niya ang tiyahin ni Elena. Ang balitang ito ay halos nagdulot ng takot kay Ernesto, dahil si Minha ay nahulog lamang at hindi dapat namatay sa kamay ng kanyang sariling pamangkin. Natatakot siyang tinanong si Gabo kung may ibang tao bang nakakaalam tungkol dito. Upang makuha ang puso ni Celia, nagsinungaling si Gabo na siya ang tunay na salarin. Sinabi ni Ernesto kay Gabo na agad na umalis, at siya na ang baalang humawak sa sitwasyon. Nang dumating si Elena, hindi man lang niya nakita ang mukha ng kanyang tiyahin sa huli. Sa labis na sakit, hindi niya alam na pinatay si Minha ni Celia. Sa puntong ito, nag-isip si Celia at nagpasya pa ring manatili kay Gabo, kaya't sa umaga ng susunod na araw, agad siyang pumunta kay Ernesto. Sinabi niya na ayaw na niyang makasal kay Ino, kundi nais niyang makasama si Gabo. Labis na nagalit si Ernesto nang marinig ito. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang walang pangalan na tao ay maaaring mag-utos sa kanya. Nakita ang mayabang na mukha ni Ernesto, inilabas ni Celia ang video na kanyang ipinakita. Nagulat si Ernesto nang makita ito. Bigla siyang nakaramdam na maaaring malapit na ang kanyang malupit na kapalaran. Nakahiga ang ina sa kama ng ospital, ngunit ang kanyang anak na babae ay hindi nagpakita ng pag-aalala. Nang malaman niyang kailangan niyang mag-donate ng kidney upang mailigtas ang kanyang ina, siya ay nag-alala. Patuloy siyang nagtatanong sa doktor kung kinakailangan ba talagang mag-kidney transplant upang mailigtas ang kanyang ina. Sinabi ng doktor na kung nais nilang mailigtas si Dulce, mas mainam na gamitin ang kidney ng kanyang anak na babae, dahil sa pagitan ng ina at anak, may tunay na ugnayang dugo. Nang marinig ito ni Celia, siya ay labis na nabahala, dahil hindi siya tunay na anak ni Dulce, at nag-aalala siya na baka magduda si Dulce kung hindi siya mag-donate. Nalaman ng mga tauhan ni Dulce ang tungkol dito at agad na nakipag-ugnayan sa doktor. Sinabi niya na kahit na siya at si Dulce ay magkasamang nagtatrabaho, nais pa rin niyang ipasuri kung ang kanyang kidney ay tugma kay Dulce. Nang tanungin niya ang doktor, narinig ng assistant ni Celia na nasa labas ng pinto ang kanilang pag-uusap, at pagkatapos ay iniulat ito kay Celia. Nang malaman ito ni Celia, agad niyang naisip na si Elena ay tunay na anak ni Dulce. Sa kanyang mga plano, sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring pahintulutan na makilala ni Elena at ng kanyang ina ang isa't isa, ngunit sa hindi